Worship. There's only a few of us, but it's okay. God is here with us. Amen? Amen. Before we start, let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, thank you for this wonderful Sunday morning, Lord Jesus. Thank you for bringing us all here together. Lord God, that this morning we look back at the week that we had, all the challenges that we faced, and how you pulled us through it. Lord God, we are here to lift your name up high and to remember the blessings that you've given us, Lord Jesus. It is true, Lord, that we are never alone because you guide our steps and you lead us in the right path, Lord Jesus. So this morning, Lord God, we just pray that you guide us once again as we worship you and as we hear your word. As we get fed with the food for our souls, as we face another week, Lord God, a new set of challenges and everlasting blessings from you, Lord God. Lord Jesus, this morning we pray for the brothers and sisters that are not here. May you also guide them and bless them. Bless our loved ones and their families. We pray for the ones who are sick, Lord Jesus. Grant them your healing power, Lord God. No, Lord, this Sunday might be just a normal Sunday for most of us. But Lord, may you take this Sunday, this day, be the beginning of a miracle that's about to happen this week, for something that we will never expect, for a good thing, a blessing, for a breakthrough, Lord God. We are here ready to worship you. We love you, Lord. In Jesus' name, everyone say amen. Only
1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name
All creation cries, you are lifted high, holy forever. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. Come on, church, sing. What a wonderful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus.
chorus one more time, church. This moment, just remember the things that God has pulled you through. And sing how beautiful His name is, because there is power in His name. Whatever you're going through right now, our Lord and Savior Jesus Christ is there for you. So let's sing this chorus one more time. Tayo po'y sumandaling manalangin, mga kapatid. Panginoong Diyos, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa magandang araw, pagamat mainit, subalit magandang araw na pagkaloob mo sa amin. Salamat po sapagkat sa lahat-lahat po ng aming ginagawa, sa mga bagay na nagaganap sa aming paligid, amin pong patuloy at kahit kailan, Panginoon, ay hindi po namin nakita na nagbago ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya ay hindi nagkulang sa amin. Kaya nga, Panginoon, sa oras na ito, samantalang kami po ay nagkakatipon, sumasamba at nananalangin, tanggapin mo po, Panginoon, ang aming taus-pusong papuri at pagkulhati sa iyong pangalan. Nawa, Panginoon, sa oras na ito, kagaya po ng ginagawa ng marami, mga kapatiran, Panginoon, dalangin po namin ang iyong pangalan ay may taas at magbigay kami ng kaluguran sa iyong pangalan. Gayun din, Panginoon, sa oras na ito, sa amin pong pagpatuloy ng pagsamba at panalanginan, amin pong inaalala ang mga kapatid namin na ngayon ay wala rito at ang ilan sa kanila ay may karamdaman. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, na siyang nagpapagaling ng lahat ng karamdaman, dalangin po namin, Panginoon, ikaw ang magpagaling. Ang iyong hipo, ang iyong kagalingan ay pagkaloob sa bawat isang nangangailangan. Gayun din, Panginoon, ang mga humihiling ng mga biyaya na may kinalaman sa kanilang pamumuhay, pinansyal o anumang bagay. O ang mga dinadalangin po namin na ikaw ang patuloy magpala. Ikaw ang patuloy na magkaloob. At sa mga kapatid namin na ngayon ay ginagamit mo sa pagsamba, ang aming worship team, ang aming tech team, video team, lahat, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may kanya-kanyang role upang iyong pangalan ay maitaas. Dalangin po namin, Panginoon, suklian mo ng pagpapala ang mga bagay para sa kanila. Let them be surprised of your blessings, Lord. At hayaang, Panginoong, makita nila ang bunga ng kanilang pagsisikap at pagpapagal para sa iyong pangalan. Panginoon, dalangin po namin ng ibang mga activities namin, ang aming upcoming United Worship. Gayun din, Panginoon, ang concert ni Brother Kenneth. Ang iba pa naming mga gawain, Panginoon, na naka-line up, Panginoon, sa iglesia. Dalangin po namin, samahan mo kami, pagpalain kami. At sa darating namin pagsamba sa Wednesday, Panginoon, dalangin po namin, tawagin mo ang iyong mga anak. Ikaw po ang patuloy magpala. Inaalala po namin, Panginoon, mamayang gabi ang huling presentation ng Masker Ministries, Panginoon. Dalangin po namin, kagaya ng mga nakaraang gabi na marami kang hinipo ang iyong kapangyarihan, ang iyong Espiritu. Touch the people, Lord, and let them realize that, God, you are always with us sa aming paglakbay.
Sa lahat, Panginoon, ng aming mga ginagawa, Panginoon, dalangin po namin, malugod ka at magdala ito ng pagpapala para sa amin. Sapagkat, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming hinihiling, aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos sa kapagligtas. Amen. Amen. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. Napansin ninyo, Tagalog na Tagalog tayo at walang ibang language, pero mahirap akong mag-Tagalog kaya pilitin natin. Alright. Bago tayo magpatuloy, mga kapatid, habang tayo'y sumasamba, reminders. Number 1 ay mamayang gabi na po yung huling presentation ng Masker Ministries sa Pilgrim's Progress. Kung hindi pa nyo napanood, manood po kayo. Although English in an old English form, yung lumang English ang ginagamit, pero makikita po nyo, unique yung presentation. Kaya nga ganito ang ating setup kasi tonight, yung huling presentation ng Pilgrim's Progress. Yun po ay aabuti ng kulang-kulang 2 oras na may intermission sa gitna. So, be prepared, kumain muna kayo ng hapunan. Doors open at 7 p.m. at ang show, ang palabas ay nagsisimula ng 7:30. So, pag darating po kayo ng late, mahirapan kayo kasi kasama po yung entrance door sa kanilang presentation. Baka mapagkamalang kayong artista, kaya huwag kayong papalate. Okay? Wednesday, meron po tayong worship church, Wednesday church. Kung kayo po hindi nakakapunta ng Sunday, pumunta kayo ng Wednesday, 7 in the evening. By the way, sa Wednesday, special day yon kasi meron pong ilang mga member ng church na gusto po nilang ipamigay yung kanilang golf set. So kung kayo gustong mag-golf, si RJ, sila Kenneth, kung si Gio, kung gusto ninyong mag-golf, punta kayo sa Wednesday. Kasi ipinaradala ko sa kanila yung kanilang lumang golf set. At piliin ninyo, baka meron kayong magustuhan. At inyo na, walang bayad, ibibigay ng libre, donation lang kay Pastor Oni ang katapat. Hindi, biro lang yun. So, kasi, yung member ng church, sabi sa akin, nagtuturo ko ba ng golf, Pastor? Sabi sa akin ng Wednesday. Sabi ko, opo. Magkano binabayad nila sa'yo? Sabi ko, wala po. Kasi, joy lamang yon at pinamimerienda lang, minsan ako pa nagpapamerienda. Sabi niya, meron ako mga golf set. Kung hindi ka nagpapabayad, ibinebenta ko yon pero hindi ko na ibebenta. Ipamimigay ko rin libre. So, pag narito si RJ, tsaka si Gio sa Wednesday, si Kenneth, makakakuha kayo ng golf clubs. Hindi ko alam kung set, hindi ko alam ng itsura. Meron pa raw bag. So, hindi ko alam yun kung yun ay 19 kopong-kopong pa o anong day, anong time. Pero, if you're interested, at dahil sa kung kayo kumuha nun, syempre, tuturuan ko rin kayong mag-golf. Magastos yun, pero okay lang. So, sa Wednesday yun. Then, sa last week ng September, sa 29, hindi po tayo magsa-service dito. Doon po tayo sa United Service kasi after po ng service, meron tayong potluck. Wala pa akong announcement kung ano yung pagkain na gusto nating dalhin, pero tingnan po niyo sa bulletin, sa website ng church, meron po tayo doong mga announcement pagdating sa potluck. Again, kagaya ng dati, kainan after. So, wala po ngayon si Sister Net. Meron po siyang konting sakit at minabuting manatili sa bahay para safe siya at safe rin tayo. Kaya ipag-pray po natin si Sister Net. Magaling na po siya at unti-unti nang bubuti ang pakiramdam. Ngayon pong month ng September, pupunta po tayo sa isang series ng message na may kinalaman sa panalangin. Pero tingnan po natin ito sa ibang context o concept. Titingnan po natin on the concept of energizing prayer. Kaya po natin naisip to kasi ito, alam ko po na nangyayari sa marami. Na merong mga time na parang napapagod na kayong mag-pray. Diba?
Lalo-lalo na kung pray tayo ng pray for something at para bang walang nangyayari o hindi naman nangyayari yung gusto ninyong, yung inyong hinihiling. Parang kahit anong gawin ninyo ay hindi naman nagaganap yung gusto ninyo. Parang walang answer, walang movement. Minsan, isip niyo, effective pa ba yung aking prayer? Or, nadinig na ng Diyos yung aking prayer, so kailangan ko pa bang ulitin at kulitin ang Diyos sa aking panalangin? Diba? Yun yung ating mga tanong. Huwag kayong magugulat pagka sinabi ko that there are times, even pastors, ako po ay pastor, alam niyo yun, na it feels difficult na manalangin. Para bang mas mabigat dalhin yung prayer. Kaya, in this beginning of the season, papunta po tayo dun sa Kapaskuhan, siyempre, Pilipino, September, mayroon ng Christmas song. Alam ko sa inyo na mayroon na kayong unti-unting indalabas ninyo, pinapagpag yung inyong mga parol at ang inyong mga Christmas lights. Dahil alam kong unti-unti nyo nang ilalabas yan dahil dito sa Amerika, madaling makita pagka yung bahay ng Pilipino. Pag September pa lang, may Christmas light na, Pilipino nakatira doon. Di ba? Tapos, pagka yung January na, may Christmas lights pa rin, ay alam na rin natin yung Pilipino. Kasi ang mga Amerikano, pagkatapos ng Pasko, tinatapon na yung Christmas tree. Right? Sa atin, hindi. January pa natin itatabi yun. So, ihanda natin ang ating sarili doon sa season. So, sa month of September, we will talk about energizing prayer. Actually, 5 po yung sermon na ito na hinanda ko para sa prayer revitalization. Pero hindi natin magagamit lahat, so gagamitin ko yung 3 o 4 ngayong season na to. Bakit po? Kasi ang ating layunin, yung ating pakipag-usap sa Diyos, yung ating prayer, ay laging parang merong freshness. Yung parang laging buhay. Kasi tayo pong mga tao, we are what we call emotionally driven being. Meron kasi tayong emotion. Gusto natin hindi lang yung alam natin mentally, hindi lang alam natin na may Diyos, alam natin mahal tayo ng Diyos, pero hindi lang yung mental o intellectual knowledge o intellectual part ang gusto natin. Gusto natin hindi lang yung nalalaman natin, kundi nararamdaman natin. Kaya minsan, kapag hindi natin nararamdaman, parang nagka-question tayo, effective pa ba yung prayer kung hindi ko nararamdaman na parang ang lapit ng Diyos sa akin? Meron namang mga pagkakataon na kahit hindi ka nagpipray o hindi mo intentionally i-devote yung time sa prayer, para namang nagdadrive ka lang, parang katabi mo ang Diyos doon sa iyong prayer time o sa iyong driving time. At parang kausap mo ang Diyos at sabi, ano to? Because hindi mo lang siya iisip, kundi you always feel it. So in the month of September, in the next 3 or 4 sermons that we are going to look into, pag-aralan natin, paano natin ma-energize yung ating prayer life. Hindi lang dahil sa para ang Diyos ay sumagot. Sapagkat alam natin, ang Diyos ay sasagot. Importante ito para sa ating spiritual health. Alam niyo ba, kaya si David ay tinawag na friend of God. Yun po kasi or beloved and friend of God. Kasi, para sa kanya, parang ang Diyos para lamang niyang best friend. Na kaya niyang sabihin sa Panginoon kahit ano ang kanyang nararamdaman, kahit paminsan para bang yung kanyang mga salita parang rebellious ang dating, parang may pagkalapastangan sa Diyos, parang rebellious ang dating, parang naninisi. Pero yun ang kanyang nararamdaman. Because in his faith, he is so open and so honest to the Lord at kaya niyang sabihin kasi energize yung kanyang prayer life. Dalawa po kasing bagay. Ang isa, para tayo sagutin ng Diyos, pero bahala ang Diyos doon. Pero yung pangalawang aspeto ng energized prayer ay yung
para makatulong sa ating spiritual health. So, simulan natin ngayon itong unang sermon na may kinalaman sa energizing your prayer life. Unahin natin ngayong araw na to, ngayong September 8, second Sunday, yung what fuels prayer life. Kasi, importante yung fuel kasi para magningas o para mag-apoy, kailangan may fuel. A combination of fuel, combustible material, and fuel, umaapoy. Ano ba yung nagpapaalab? Ano ba yung kailangan natin para yung prayer life natin ay nag-aalab? Sabi po ng Colossians chapter 4, verse 2 to 6. Ito pong book of Colossians o Colossus, napaka-importante para kay Pablo. Mula po sa verse 2, sabi po niya, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful, and pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Be wise in the way you act towards outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you know how to answer everyone. Sa Tagalog po, ito po yung sabi. Maging matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at magpasalamat sa Diyos. Yun po yung verse 2. Ngayon, background muna ibibigay ko para pag nagbabasa kayo ng book of Colossians, naiintindihan nyo kung bakit ganun ang language si Pablo. Yung pong simbahan ng Colossus o sa Colossae, sa city of Colossae o Colossus, hindi po si Apostol Pablo ang nagsimula. Meron pong isang leader, lay leader, ang pangalan ay si Epaphras. Pagka kayo magkakaanak, magandang pangalan yon, Epaphras. Siya po yung nagsimula ng simbahan sa Colossus. Hindi po siya masyadong kagaya nila Apostol Pablo ng mga apostol na mataas yung pinag-aralan pagdating sa faith, pero nasa kanya yung passion to plant a church. So sinimulan po niya ito. Eventually lumago yung simbahan at isa sa pinaka matatag na simbahan noong una. Pero at the same time, maraming nagiging part ng simbahan na iba-iba itinuturo kasi kulang nga yung training. Halimbawa, nagkaroon sila ng pagkakataon minsan na kinu-question na nila yung supremacy of Christ. Yung bang sinasabi nila na parang si Jesus ay tao. So, kailangan sulatan sila ni Apostol Pablo. Bagamat hindi siya yung founder ng simbahan, kailangan sulatan sila ni Apostol Pablo at ipaliwanag ni Apostol Pablo yung mga bagay na may kinalaman doon sa supremacy of Christ. Kaya nga yung Philippians chapter 2, yun yung ating paboritong verses, that every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Kasi yun yung passage ng supremacy of Christ. Itinuro rin sa kanila Apostol Pablo sa sulat, paano sila mamumuhay ng may tagumpay sa pananampalataya. Kasi, minsan, ang kanilang nagiging sukatan ng kanilang pananampalataya ay kung gaano kalaki yung blessings na kanilang natatanggap materially. Kasi medyo yung Colossus, medyo level up city. Medyo mayaman na city. So, yung pag-iisip ng mga tao doon sa church ng Colossus, pag hindi kayo mayaman, hindi ka mahal ng Diyos. So, ganun yung nangyayari. So, kailangan sulatan sila ng Apostol Pablo at sabihin sa kanila na hindi yun ang sukatan. Kailangan ninyong matutunan kung paano mamumuhay ng Kristiyano. Kasama doon yung sakripisyo. So, yung ilang mga bagay. Ngayon, malapit nang matapos yung kanyang sulat, nasa chapter 4 na, and then afterwards, closing. In a few verses, sinabi niya ito, devote yourselves in prayer. Pag binasa ninyo yon, para bang hindi siya intentionally part of the whole
topic kasi parang isiningit lang. In fact, may mga nagsasabi nga na baka hindi talaga sinulat ni Pablo, baka isiningit lang ng kanyang writer o ng sino mang nagsusulat nito. Kasi baka may scribes na nagsusulat, tapos wala nang masabi, sinulat niya yung prayer. Hindi po yun. Kaya ito'y isiningit na Apostle Pablo at kaya ito'y part ng last part ng kanyang sulat para ho ibigay sa kanila na ito ang susi ng lahat ng tagumpay. Kumbaga, sinasabi na Apostle Pablo na hindi ito aksidenteng part ng aking sulat, ito yung pinaka-importanting parte ng aking sulat. So, hindi ito accidental topic sa sulat sa mga taga-Kolosas. Ito ay intentional part of the letter to teach people that everything hinges on prayer. Maiintindihan nila yung pananampalataya kung sila ay nananalangin. Magtatagumpay sila sa pananampalataya kung sila ay mananalangin. Hindi sila matutukso kung sila ay mananalangin. Yun po yung mga bagay na gustong ibigay ni Apostol Pablo. Ngayon, dito sa ilang verses nating binasa, may lesson dito. Ang lesson na ito ay magdadala sa atin ng kasagutan. Ano ba yung nagpapaalab ng ating pananalangin? What fuels our prayer life? Kasi hindi lamang sa alam mo na mahal ka ng Diyos, kundi nararamdaman mo at nararanasan mo na mahal ka ng Diyos. It's not just you know that God loves you and God is blessing you, but also you're experiencing and feeling the love of God. So in the same way, if you are praying, it's not just you knowing that you know how to pray, but also you experiencing the power of your prayer. And the experience of the power of prayer is not just measured on the answer to the prayer. Tandaan po niyo ito. Ang kapangyarihan ng pananalangin ay hindi lamang sinusukat sa pamamagitan ng mga sagot sa pananalangin, but also on the changes of that prayer is being done sa taong nanalangin. Kung habang na nagpipray ka, parang lumalapit ka na lumalapit sa Diyos at parang ang Panginoon ay katabi mo na pag nag-drive ka. And that means your prayer is being very, very effective and powerful. Sometimes, hindi mo nga natanggap yung panalangin mo o yung gusto mong hinihiling mo sa panalangin. Yung nangyayari sa iyong prayer, ang resulta ay opposite even of the things that you're asking, and yet, even if it is opposite doon sa hinihiling mo, ang nararamdaman mo, katabi mo ang Diyos. Yun po yung energized prayer. So, lessons this morning. Number 1, kailangan maintindihan natin yung what we call the spirit behind prayer. Itong spirit na ito, hindi ito yung spirit ng Diyos. Alam natin yung spirit ng Diyos, yung lumulukob sa atin. Pero ito yung sinasabi natin, mula sa atin, ano bang klase ang nagpapaapoy, the spirit behind prayer? At yun po ngayong umaga ay sinasabi natin ay yung tinatawag na passion. Sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang maikling sulat, may kinalaman sa prayer. Sabi po niya, devote yourselves to prayer. Tingnan ko mabuti yung salitang devote ay hindi naman siya komplikado eh. Ang ibig sabihin noon ay specific discipline, specific time, occasion that people are praying. Kasi po, ganito pala. Hindi pala normal or hindi pala natural sa mga tao na sila'y mapanalanginin. We just realize that these people are, yung mga tao sa Colossus, mostly sila po galing sa pagan practice. Yung
pagan religion. So, hindi sila yung disciplined prayer people. Hindi part ng kanilang culture or system yung prayer. Kagaya natin. Hindi ho yun part ng ating system nung una. Pero if people are devoting time, giving that discipline as part, then prayer or becomes part of the system. Ang pananalangin ay magiging part ng prayer life. Parang ganito. Kung ikaw ay kailangang uminom at kumain para mabuhay because that's part of your body system that you need food and water for you to live, kapag ikaw ay nag-devote ng time sa prayer, it becomes your passion and it becomes part of your system. Na kahit hindi mo isipin minsan, it becomes natural for you that you talk to the Lord because that's part of your whole system. At kailangan pala, para ma-develop natin yon, we need to devote, to intentionally find time, to intentionally do it, and becoming part of discipline. Kaya pala ang tawag doon ay prayer life. Kaya pala ang sa Christian term, ang tawag natin ay prayer life. Kasi ito pala ay magiging part na natural part na yung system. Meron kaming nuno ang tawag namin sa lolo kalululuhan na inabot ko pa. Ang pangatawag namin ay tatandani. Alam ng nanay ko yun, hindi na inabot nila Jonathan yun. Hindi naman yun nagpipray masyado eh. Kasi hindi nga Christian, hindi ko alam. Pero, nung elementary ako, doon ako sa kanila nakatira. Every time, meal time, kakain kami. Sabay-sabay. Si Nanang Manse, tatandani, ako lang, I was elementary. Kitang-kita ko yun sa sumatanda. Every time na pagkakain, iinom ng tubig. Every time kakain, 3 basong tubig iinumin nun. At syempre, pag uminom ka ng maraming tubig, kumain ka ng marami, matidighay ka. Right? Right after dumighay, sasabihin nun, salamat sa Diyos. Hanggang sa unti, binabantayan ko talaga yon. Every time. Salamat sa Diyos. Nung bata pa ako, hindi ko yung pinapansin. Pero, ngayong iniintindi ko itong prayer life, naisip ko lang, hindi part ng system, pero dahil laging ginagawa, hindi na nalimutan. Kahit hindi niya intentional, yung kanyang dighay, salamat sa Diyos. So, we can do better than that, right? Hindi lang yung, abang tawag sa dighay sa English? Burp. Hindi lang yung you burp and you pray. Hindi lang. Hindi lang yung time. Kundi yung sinasabi na Pastor Paulo, devote, it becomes part of you so that you will never force yourself to do it because it becomes part of who you are. Another illustration. Halos lahat tayo dito nagmamaneho naman eh. Di ba? Alam natin, pagka ba nagmamaneho kayo at mag-turn kayo sa kanan, iniisip nyo pa ba na magsisignal ako sa kanan? Di ba hindi na? Parang basta naisip ng utak mo na you will turn to the right or the left, automatic yung kamay mo. Iti-turn on niya yung signal sa kanan or sa kaliwa. Hindi mo iniisip. It becomes part. Why? Because you are trained and becomes part of you. And even if you don't intentionally sometimes do it, it happens because it becomes part of you. Your passion, your prayer life should be that kind na hindi mo minsan, hindi mo na pinaplano, pero nangyayari kasi it becomes part of you. And it starts with the passion by devoting yourselves to prayer. Lagyan natin ng practical example. Sa mga nanay na naghuhugas ng pinggan o naglalaba o kung ano nung ginagawa, namamalansya, alam niyo po ba na pwede kayong mamanalangin habang kayo namamalansya? Pwede nga kayong manalangin habang kayo nagdi-drive. Huwag na kayo pipikit. Diba?
Because you can talk to the Lord anytime, anywhere. Kasi pag natutunan natin to, it will become part of who we are. Hindi na yung, magpipray ako ngayon. Sa una, parang pinipilit natin yan. Pero as we do it, as we devote more and more time and become passionate with it, it becomes normal and natural part of us. And it becomes part of our system. Ito yung mga bagay, yung passion ay yung mga bagay na ginagawa mo na hindi ka napapagod. Ginagawa mo kahit hindi ka kumikita o even if you're sacrificing time, you become happy and joyful. So, dahil sa hindi normal para sa tao ang mag-pray, dahil hindi part ng system natin ng prayer life, we need to devote time in prayer so that it will be part of our system. Kagaya ng illustration ko, sa Pilipinas, pumasok ka sa Jollibee, biglang papalakpak ang mga tao, happy to serve. Kahit wala yon. Kahit minsan tumunog lang yung pinto, biglang happy to serve na agad yung mga tao. Wala naman pumasok. Pero why? It becomes part of the system. Kailangan po natin yon para tayo ay maging tagumpay. Passion. And then, pangalawa ay yung the attitude behind prayer. The attitude behind prayer. Kung tayo ay passionate about it, kung tayo ay nangyayari yan sa atin at gusto natin laging kausap ang Diyos, kailangan merong corresponding attitude para maintindihan natin. Again, sabi ko kanina, hindi lamang sa alam natin, kundi ating nararamdaman. So, kailangan meron. Ano yon? Sabi po ni Apostol Pablo, tuloy natin yung pagbasa. Be watchful and thankful. Devote yourselves to prayer, be watchful and thankful. Meron dalawang bagay binanggit, watchful and thankful. O alam natin, madali lang maintindihan yun eh. Pero ang gusto pong iparating ni Apostol Pablo ay ganito. Importante, yung thankful madaling maintindihan. Kasi alam natin yung thanksgiving. Pero yung watchful, importante na medyo ating hukayin natin ng medyo malalim. Yung salitang watchful ay hindi lamang yung nagmamasid. Sa Tagalog, ang ginamit na translation ay magbantay o mapagbantay. Ano po ibig sabihin nun? Sa English, and then doon sa original writing, ang ibig sabihin po nun ay be discerning. Lagi kayo, parang ganito, lagi kayong makiramdam, lagi kayong magmasid, lagi niyong bantayan, lagi niyong damdamin kung anong nangyayari sa paligid. Discernment. Bakit importante ito? Kasi maraming pagkakataon, mga kapatid, meron na palang sinasabi ang Diyos, meron na palang leading ang Panginoon, alam na pala ng Diyos, alam ng Diyos kung saan tayo dadalhin, at yung panalangin natin ay may sagot na, pero hindi po natin nakikita, hindi natin ginagawa, hindi natin napapakinabangan, kasi hindi natin nabantayan kung ano ang ginagawa ng Diyos. Meron na palang eksaktong dapat tayong gawin. May steps na pala na dapat nating hakbangan. Pero hindi natin nahahakbangan kasi hindi natin na-discern kung ano ang leading ng Diyos at that particular moment. And we still keep on crying and asking the Lord. Hindi natin alam, meron na pala, andyan na pala yung kasagutan, meron na palang leading, and then God wants us to do something about it. Discernment. Pakiramdaman. Pag-aralan, bantayan, saan at ano ang ginagawa ng Diyos, ano ang nangyayari sa paligid. Paano ba natin ito makikita? Mga kapatid, yung salitang discernment, yung pagkaramdam at pagkaalam, ay, ang ibig sabihin nito ay consciousness of what's happening around you and consciousness what's happening inside you. Bigay natin yung ibig sabihin nito. Uunahin muna siyempre yung the consciousness para maging discerning ka so that you'll be watchful. Uunahin mo yung discernment of what is inside you. Kasi sabi ng Romans, God the Father communicates
through your heart. Kung anak ka ng Diyos, your spirit and the Spirit of God communicates and then God talks to you. Ba? So ang una-unang discernment ay what God is telling in my heart. Medyo nakakagulat ito kasi mayroong mga ganitong language sa mga Kristiyano. At alam ko nakakadinig kayo ng ganitong mga language, mga kaibigan nyo na lalo na nasa bandang Pentecostal tradition, pupunta sa inyo, alam mo, sabi ng Diyos sa akin ganito. Minsan nga, may kaibigan akong pastor na gano'n alam mo, Brad, sabi ng Lord sa akin ganito. Sabi ko, bakit sa akin hindi sinabi, ba't sa'yo lang? Pero, yung language na yon medyo overkill lang ng konti. Pero ang totoo noon, ang ibig sabihin noon ay, nagkaroon ng discernment sa puso at narinig ang salita at sinasabi ng Diyos within. At walang pwedeng mag-question sa validity ng sinasabi ng Diyos kung ikaw at ang Diyos ang magkausap through your heart. Because it is between you and the Lord. And pagka naman, nagsinungaling ka pa sa sarili mo, di ba? You will not fool yourselves. You will be honest to yourself. So, ang unang discernment, kaya sabi ni Pastor Pablo, be watchful. Right? Yung attitude is watchfulness, may inner discernment. So, lagi natin sa panalangin natin, Lord, ano bang sinasabi mo sa akin? Sa puso. And then, pagkatapos nating may discernment within, then yung discernment outside, discernments without. Ano ang nangyayari sa paligid? Anong nangyayari? Anong sinasabi ng Diyos? Kamakailan po, may dalawang district superintendent na tumawag po sa akin at alam niyo naman, nadali akong DS sa Pilipinas. Marami akong kaibigan. So, tinawagan ako ng dalawang classmate na district superintendent na sabi sa akin, Brad, mayroong ganitong open position sa church. Inaalala ka namin. Gusto ka namin i-nominate. Very respectful yung dalawa, sabi sa akin. Ipag-pray mo. Ang iniintay nila, sabihin ko oo. Kasi siyempre, exciting yun. Ang sinagot ko mag-pray muna tayo kasi hindi madali yan kasi we have to go back. We have to be out of the United States. So, mag-pray muna tayo mabuti. And then, sige, pag-pray mo. And then 3 days after, tumawag sa akin isa, no, nag-pray ka na ba? Oo. May sagot ng Diyos. Na-excite. Anong sagot? Ayoko. Hindi, baka hindi mo nadinig ang sabi ng Diyos. Hindi, dinig na dinig ko. Sa totoo lang, in-entertain ang puso ko. But then, ang importante, hindi ko lang naramdaman dito. Kundi, titingnan ko yung paligid ko, yung discernment ko. What will happen to my family? What will happen to the things that I'm doing? What will happen next? And then, how difficult it could be. Or am I ready to really jump into it? And sabi ko sa sarili ko, hindi pwede. I took that as God's revelation personally. Maaring yung mga classmate ko, they will not understand what I mean. And I don't expect that they will understand me right now. I don't expect that they will be happy about it. But it doesn't matter because my heart and my God communicate. And then, I discern that it will be very, very difficult for the whole family to do something like that. Because the situation is not prepared for that. So yung sinasabi ni Apostle Pablo ay, be watchful, hindi lang yung nagbabantay. Ito ang ibig sabihin ito, discerning of what God is doing and where God is leading. And the discernment starts from the heart. And then followed by observing and awareness and consciousness of what's happening around you. So, alam na natin yung the spirit behind prayer is the passion to pray so that it will become part of your system. Alam na natin yung
The attitude behind prayer is watchful, discernment, and thankful. Alam na natin thankful, hindi ko napapabain yung sa thankfulness kasi alam na natin yon. Pangatlo ay yung the mission or the purpose behind prayer or yung mission. Kasi pala, kaya pala tayo tinuruang manalangin, hindi lang pala para sa atin, kundi para sa larger plan and program and purpose of God. Basahin po natin. Pray that I may. Apostol Pablo to. Hindi po siya ang founder ng simbahan. Sabi niya, pray that I may proclaim it clearly as I should. Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation always full of grace, seasoned with salt, that you may know how to answer everyone. As if si Apostol Pablo, pwede namang sabihin na, pag-pray nyo kami na magkaroon kami ng pondo para sa misyon. Pag-pray nyo kami na dumami ang miracles and wonders ng church. Very specific, sabi niya, pray that we can communicate the gospel clearly. Pray that we'll have more opportunity. And if you have more opportunity, speak clearly. Seize every opportunity. Lahat po nung sinasabi na Apostol Pablo towards the end of this short paragraph of prayer, papunta po doon sa grand plan of God sa mission. Ano po ang practical application? Ang simbahan o ang mission. Pag sinabi po natin mission ng Diyos, ay kasama ng simbahan doon. Ang mission ng Diyos ay dapat part ng ating regular prayer. So, hihilingin ko na po ngayon na pagka po kayo nag-devote ng inyong prayer, isama po niyo ang ating simbahan at lahat ng mga kasimbahanan. Hindi lamang yung simbahan natin. Lahat po ng mananampalatayang Kristiyano sapagkat namamatay po ang maraming simbahan. Nanghihina ang mga manggagawa. Kailangan ng panalangin. At dito po ngayon gustong dalhin ni Apostol Pablo ang mga taga-Colosas. Wala silang problema pagdating sa kanilang generosity. Hindi po sila nagkukulang. Wala po silang problema pagdating sa paglago ng kanilang simbahan. Dumadami sila. Wala po silang problema pagdating sa faithfulness. Nagkaroon lang sila ng konting problema sa teaching at ngayon dinadala sila ni Apostol Pablo sa pananalangin para sa misyon. Bakit importante ito? Ganito po yun mga kapatid. Importante na meron po tayong isang bagay na pinupunteriya or wala akong makuhang word na may kinalaman. Meron tayong goal, yan. Hindi ko alam. Ahirap pala magsarima ng Tagalog, no? Dapat meron po tayong goal o tama nga, pinupunteriya. Tama na yun. Meron tayong goal na ito. Dapat meron tayong minimithi. Yun. Dapat meron po tayong minimithi na mas malaki kaysa sa atin. We should have a goal that is bigger than us. Meron tayong minimithi na mas malaki, mas malalim kaysa sa atin. Greater purpose in life, ang tawag. Alright? Kasi doon po yung meaning ng ating buhay natin makukuha. We are drawing the meaning of life from the bigger purpose of life. Sa halimbawa, kapag ka ang goal ng isang tao ay lumaki, magtrabaho, tumanda, mag-asawa, mamatay, tapos na. Walang masyadong meaning yun. Kailangan yung mga goal na yun ay mayroong mas malalim. Tumulong sa kapwa, world peace. Laking goal. Pero tayo, meron na eh. Hindi natin kailangan mag-invento ng goal because God already presented it to us when we become believers of Christ. At ang grand and great purpose and deeper purpose natin is for the mission of God to be fulfilled. Para yung plano ng Diyos mangyari sa mundo. Imagine mo to. Imagine mo lang.
na ang goal mo sa buhay ay mangyari yung plano ng Diyos, mantakin mo, kasama mo ang Diyos sa pagtupad ng kanyang plano. Imagine how great that will be. Kaya nga sinabi na po si Pablo, sa inyong pananalangin, isama ninyo yung misyon ng Diyos. Kasi yun ang purpose ng inyong prayer. Because that will make your life more meaningful than it is. Because it will give you greater purpose in life when you have greater and deeper purpose. Hindi ka lang nabubuhay para to merely exist. You're existing for a purpose. Ngayon, ang goal natin ngayong umaga ay matutunan, paano ba ma-energize yung prayer? Ano ba yung nagpapa-apoy sa ating panalangin? Ito po yung aking simpleng proposal ngayong umaga. Number 1, be passionate in prayer. Devote. Make that as your discipline so that it will become part of your system. Magiging normal na part ng sistema mo ang panalangin. Second is, be discerning in prayer. Be conscious of what God is telling in your heart and be conscious of what is happening around you. Be discerning. And number 3, be missional in prayer. Pray for something that is greater and deeper, which is the purpose of God in the world. Alam niyo po ba? Na ang plano ng Diyos ay simple lang naman. To save humanity and restore the image of God in all creation. Bakit ba ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus to save us and restore the image of God in all creation? Ang lahat ng ginawa ng Diyos na sinira ng kasalanan, lahat ng nilikha ng Diyos na sinira ng kasalanan, ay aayusin ng Diyos at ibabalik sa kanyang wangis, sa kanyang image. And imagine how great na ikaw ay kabahagi ng restoration of the image of God in humanity and in the world. Ikaw ay part ng crew o ng team na gagamitin ng Diyos so that His image will be seen in all the world. Again, what fuels your prayer? Passion, discernment, and mission. Tayo yung lahat. Tayo magpipray. Ngayong week na to, hinihiling ko po sa inyo na kayo magawa ng inyong kaunting journal or diary and start the discipline of seriously praying for things. Again, be discerning. Sa ating puso, ano ba sinasabi ng Diyos at sa paligid mo, ano bang nangyayari? Baka merong leading ang Diyos na special para sa iyo. Why don't you start? Hindi po kayang sabihin ng pastor ang individual na gusto ng Diyos sa inyo. Pastors and leaders of the church can only provide you with guidance, but then it is between you and God to discern or to know what's next for you. And it will only happen if you seriously pray. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito for letting us open your word and in a very simple manner that we can understand how is it and what is it to deeply pray. Lord, maraming pagkakataon that we acknowledge that being human, sometimes it feels that we are tired and we no longer want to pray. Especially when time that our prayers seemingly are not being answered. And yet, Lord, right now, we just realize that there is something that we need to do, there is something that we need to learn, and there is something that we need to embrace. And Lord, that we need to be passionate about prayer so that this will be part of our discipline and become part of our system. So that we can live as if, Lord, you are with us every moment. That you are sitting beside us every moment. Help us not only to know,
But more importantly, Lord, help us to experience the power of your presence in our lives. Ngayon din po, Panginoon, kung meron kang nais where you are leading each one of us, Lord, reveal to us your will and let us follow. Let us obey. Let us do whatever it is that you want us to do. And Lord, may we not forget that we are agents of change. You are restoring, Lord, you are restoring your will and your image in all creation. And we are part of that mission. Panginoon, salamat po sa bawat isa. At salamat po sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin. At kagaya po ng mga alagad ng iyong mga anak, ang aming panalangin, Lord, teach us to pray. May we energize our prayer life. Panginoon, sa aming pagtatapos ng pagsamba, sa aming pagbibigay ng aming tithes and offering, at sa aming patuloy na fellowship, at sa remaining ministries and remaining activities of the day, and all the things that we are about to do within the week, Lord, be with us. Bless us. Again, Lord, we thank you for teaching us this morning. I speak blessings to each one as each one now believes the power of prayer. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming itinadalangin, ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bago ko po ibigay yung basbas, mga kapatid, pagkatapos po ng service, if you are led by God to give, nandito po yung offering basket. By the way, probably pwede tayong kumain dun, pero wag po nating hipuin yung mga bagay-bagay na nilagay nila, props nila, kasi importante po para sa kanila yun. You can use the table to eat, you can use the conference room to eat, and we have fellowship. Again, yung manunod po mamaya, 7 o'clock dapat pasok na kayo rito para hindi kayo makasama sa mga artista. Alright? By the way, sa mga pag isinend po ni Brother Hill doon sa Facebook Messenger yung link nung video natin sa ating service, feel free to send that to other people so that they will see. Hindi ko na po kasi ini-edit ngayon kasi ang laki-laking trabaho. Pinapabaya ko na po yung kung ano yung ipinost si Brother Hill, yun na lang po isinesend ko sa mga nagbabantay sa atin, kila Sister Eva sa Qatar. Kaya kayo rin po pwede nyo gawin yun. Kasi quality na po ngayon yung video. Para na pong studio video na ngayon. Kaya they will enjoy it. Okay? So, pagpalain po kayo ng Panginoon. Let's close in prayer. And now may the grace of God, the love of the Father, the salvation through His Son, Jesus, and the presence of the Holy Spirit, bless us all, be with us all, teach us how to pray, and guide us every day. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless you all. Tapos na po yung ating pagsamba. Pagpalain po kayo ng Panginoon.